Marami pong pwedeng mangyari. Ma-technical, kadalasan, or ma-politika. Talaga itong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pag yan po ang nangibabaw, malamang isa lang talaga ang magiging legal at tatalakayin kung makakarating sa Committee on Justice. Yan po yung naunang ipinail noong Attorney Andre De Jesus na kaagad-agad inisponsor ng isang congressman. Naunahan ang mga Makabayan Black Group at saka po yung Duterte camp sa impeachment. Yung kasing una pong ipinail na impeachment laban kay Pangulong Marcos ay tinanggap mismo ng Secretary General na si Attorney Garapil on record na i-forward na sa Office of the Speaker. Posibleng anytime ngayong linggong ito, pwedeng bukas o makalawa, i-refer na ito sa Committee on Justice, Committee on Rules. At pag ito'y na calendar sa Committee on Rules, tatalakayin sa plenaryo para opisyal na i-refer na sa Committee on Justice. At sa sinasabi po ni Congressman Luistro, pag na-refer sa Committee on Justice kung saan siya ang chairman dyan, Congressman ng Batangas, doon na magsisimula ang 1 year ban or 1 year lang na impeachment ang allowed laban sa isang impeachable official. Ang pinag-uusapan dito si Pangulong Marcos. Pag umiral na at nakarating sa Committee on Justice yan, simula na yung 1 year na isa lang ang impeachment tatalakayin. In other words, yung dalawang naghabol o late na nag-file, pag hindi in-entertain ng speaker, hindi nasama sa kalendar ng majority leader, hindi na repair ng Kongreso sa plenaryo para i-repair sa Committee on Justice, mawawala na po yun. At yun po ang alam na alam yan ng Makabayan Black, alam na alam yan ng kampo ni Defensor at ng mga abogadong naghabol na mag-file ng impeachment. Kaya ayaw nilang mangyari yun. At pag yun po ay nangyari, siguradong galit na galit sila. Siguradong magwawala na naman sila. Kasi sa akin pong personal na opinion, parang ito na yung last option ng Duterte camp, ma-impeach si Pangulong Marcos. Pero kung mati-technical, ma-dismiss yung kailang kaso at yung isa lang ang uusod na ang tingin ng iba ay mahina ang ebidensya, aba, hindi natin alam kung ano mangyari. Kaya sinabi kong last option nila ito. Kasi 3 taon kalahati na, 3.5 years na sila ay nanawagan ng people power, madalas nagrarally weekly, pero kulang ng manpower. Nanawagan sa suporta ng militar at inutusan pa ang militar na mag-aklas, kaya na-sedition yung isang general, kasong sedition, at higit sa lahat, yung kanilang panawagang resign. Yung panawagan nilang resign, BBM, walang nangyari. People power, walang nangyari kasi walang manpower. Ito na lang impeachment. Nakakita sila ng kanilang paniniwalang ebidensya dahil nga po dun sa flood control scam. Pero ang problema, hindi lang ang mamamayang Pilipino nakakaintindi at nakakaalam na ang Pangulo ang nagpatigil at nagpaimbestiga kaya kinakasuhan ng marami. Alam na alam ito ng mga membro ng Kongreso. Alam na alam din ito ng mga membro ng Senado, ng Senado na ipinatigil ng Pangulo. Common sense, kaya ipinatigil ng Pangulo dahil hindi niya alam yung korupsyon na yan. Hindi niya kinonsente, ibig sabihin. Pangalawa, ipinatigil nga dahil ayaw niya. At pinapanagot ang lahat ng sabit. Nagbuo pa nga ng ICI under Executive Order number 94. Ganong kaseryoso. Tapos sasabihin nyo, kinonsente ng Pangulo ang korupsyon, pinermahan ang budget noong 2024 ng December para do sa 2025 national budget. Hindi naman pwedeng hindi pirmahan ng Pangulo yun.
Dahil pag hindi napirmahan ang proposed budget, walang budget ang gobyerno. Babagsak ang gobyerno. Sinong presidente ang hindi pipirma ng budget? Wala. Kahit si Duterte noon, taon-taon pumipirma ng budget. Kasi alam niya, malaki ang pananagutan niya pag hindi pinirmahan yung budget. Binito ng Pangulo ang mga kaduda-dudang insertion. Ngayon sinasabi, corrupt daw ang Pangulo. So, yun ang, kaya ito na yung last option nila. Pag hindi nila na-impeach ang Pangulo ngayong taong ito, sa susunod na taon, eleksyon na for presidential election. Alam nga naman bumalik na naman sila sa people power na wala namang manpower. Alam nga naman ulitin nila yung resign, wala na yun. Garbage na yan. Ito na lang ang option nila. Pag hindi nila na-impeach ang Pangulo ngayong taong ito, tuloy na tuloy ang eleksyon talaga. At yun naman ay walang makakapigil dahil sinasabi ng saligang batas. Mayo ng 2028, presidential, vice presidential, at national election. Yun eh. Ay 2027, kanya-kanya ng forma yan at organisa ng mga posibleng kandidato from local to national. Kaya yung impeachment sa susunod na taon, wala na yan. Pero yung malaking pagkakaiba sa impeachment ni Sara at ng Pangulo, iba yun. Kasi ang Pangulo, kahit anong gawin nila, tuloy-tuloy ang pagiging ang serbisyo at trabaho. Yung pangalawang Pangulo, wala na rin gagawin niya kundi puro paninira. Pero impeachment na kanyang kakaharapin, yun ang problema. Kasi may naniniwala ron. Dahil may ebidensya. Yung impeachment laban kay Pangulo, ang tingin ng Marcos loyalists, Marcos supporters, at ng matitinong Pilipino, hinaharas nila ang Pangulo kasi kinasuhan sila. Yung impeachment ni Sara Duterte, ang tingin ng mga Pilipino, mayroong ebidensya. Dapat panagutin. Kasi tuloy-tuloy po ang paninira. Tuloy-tuloy ang mga batikos kaliwat kanan kay Pangulo ng pangalawang Pangulo. At halos hindi na natin nakikita sa Pilipinas. Madalas nasa abroad. O diba? So sino ngayon ang may kasalanan? Ang Pilipino ay matatalino. Gising sa katotohanan. Alam kung ano ang nangyayari. Hindi pwedeng ikaila ang naglulumiyad ng mga kaganapan. Pero ganun pa man, matatalino rin ang politiko. Alam nila ang epekto sa political stability ng impeachment. Alam nila ang epekto sa ekonomiya ng impeachment. Alam din nila ang epekto sa national security ng impeachment ng Pangulo. Kaya hindi isasakripisyo yan. Maniwala kayo, sarili ko pong opinion ito, base sa pinanghuhugutan. Paki-like and share for information and education only ang ating mga topic.